Walang nalapag na karapatang pantawa ang mga miyembro ng 9th Division Training Unit na humawak ng training sa mga sundalo. Kaugnay na naipost sa YouTube na 9-edit torture na pinakalat ni Gregorio Banchares, tagapagsalita ng CPP-NP-NDF Bicol ayon sa Commission on Human Rights sa Bicol. Sinabi ni Atty. Arlene Arlanco, Provincial Director ng Commission on Human Rights sa Camarines Sur, na wala siyang nakitang paglabag o pag-abuso sa human rights matapos niya mapanood ang naturang video. Ipinaliwanag niya ang nakita sa video ay isang simulation o senaryo na bahagi ng training kung saan isinasabuhay ang isang sitwasyon kapag ang sundalo ay nadadakip ng kalaban ng pamahalaan. Cannot refer to that as torture. Kasi usually, guys, anti-torture law, ginagamit yung torture, yung pagpapahirap, if you are going to derive some admission or confession from the person. But in that video, makikita natin na parang simulation ito ng isang pagkakahuli ng sundalo na huli ng kalaban nilang communist terrorist. Ayon pa kay Arlanco, ang kuha sa video na training ng Class 185-08 ay nangyari noong taong 2008 kung saan hindi pa ito sakop ng anti-torture or hazing law na ipinasa sa Kongreso at naaprubahan noong 2009. Itinagdag pa ni Arlanco ang EFP-PMP ay exempted sa anti-hazing law kung saan sa isang training ang sundalo o pulis ay pinapasalalim sa physical at mental alertness maging psychological. Kasi yun yung training ng military, they should be prepared not only mentally, physically, but most especially sa yung psychological aspect. Kasi piniprepare sila, hindi naman dun sa mga magagandang mangyayari, kundi dun sa mga pangit na mangyayari. What if in the field of during operation, nahuli sila? Sa panayam ng DCRS kay Private First Class Nelson Sabas, miyembro ng Class 185-08 na nakita sa video na hindi actual na torture ang kanyang naranasan sa bahaging ito ng training, kundi ito'y isang pagsasalarawan lamang ng maaaring mangyari kapag ang isang sundalo ay nadakip ng kalaban tulad ng NPA. Hindi po yun, sir, torture na sinasabi ng kabila sa torture. Yung part lang talaga, sir, ng subject ng training. Samantala, sa panig naman ng CPP-NP sa pamagitan ni Kagrig Banyares na ipinakalat niya ang naturang video dahil naniwala siya na ang nakita sa video ay actual na torture na naranasan ng mga sundalo na pinapasalalim sa training. Mariin naman itong pinabulanan ni Major Harold Cabunok, tagapagsalita ng Philippine Army sa Bicol, na isang dismayadong sundalo mano ang nagbigay ng nasabing video upang sirain ang imahe ng militar. Ipinaliwanag ni Cabunok ang video ay nakuha ng NP sa cellphone ng sundalong si Jason Serdon matapos na patay doon itong patayin sa isang ambush matapos na namalingki sa barangay Sangat, Gubat Sorsoong noong taong 2010. Binigyan din ni Cabunok ang nasabing video ay isang senaryo lamang na tinatawag na escape and evasion, subalit ang nakita sa video na pamamalo sa trini ay hindi tolerable kung kaya sa pamagitan ng SOP No. 9 ay tinanggal na ang escape and evasion upang maiwasan ang anumang pag-aabuso sa loob ng training. Hindi makatotohanan na tinatawag na torture dahil yon ay simulation lamang. Kumbaga, tinatakot lamang yung mga estudyante at nang maramdaman nila ang kanilang aabutin kapag sila ay makapture ng mga kalaban. Mula dito sa Bicol, Roel Saldico nag-uulat para sa DCRH Nationwide.